Gandang araw po. Minsan pa sa ating po mga kapatid. Ang ating po mga kapatid na nasa ibang bansa. Ang ating kapatid na nasa Dubai, yung nasa Saudi, yung nasa Korea, Singapore, Hong Kong, Amerika, and then yung ating mga kapatid na nasa malayong lugar ng Bulacan. Mga kapatid, kumusta po kayo lahat dyan? Purihin ang ating Panginoon at tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain kahit na mayroong tinatawag na lockdown o anumang bagay. Hindi po na napakaganda dahil itong social media na ito ay nagagamit pa natin. Pero ika nga, habang may pagkakataon tayo na ang social media na ito ay magagamit natin, gamitin na natin sapagkat darating ang panahon na maaaring ito man ay hindi na rin natin magamit sapagkat pagdating ng last day o ang tinatawag na kung saan ay marami ng pagsubok na daranasin, maging itong social media na ito ay hindi na rin natin magamit dahil makokontrol na po ito ng tinatawag na pamamahala ng sanlibutan o yung tinatawag na EEC, European Economic Council. Isa na lang kasi ang maguro, kaya maging ang ginagamit natin na ito na social media ay kukontrolin na rin ito. Kaya habang meron tayong pagkakataon, gamitin na natin ang gamitin hanggat meron tayong magagawa. Kaya tayo mga kapatid ay hindi dapat tayo ay nag-i-stagnant o nananatili na lamang tayo sa isang bagay na hindi natin na-i-improve yung ating pananampalataya. Kaya habang tayo ay may pagkakataon ay magpatuloy tayo. Purihin ang ating pong Panginoon. So, ngayong araw na ito, itong linggo na ito ay araw ng mga nanay. Sa araw na ito ay sineselebrate ang Mother's Day, kung tawagin ito. So, ang ating magiging tema ay patungkol sa mga nanay. Kung ano dapat nilang maging role sa kanila pong mga tahanan bilang isang ina. So maraming ina ang kinikilala sa araw ng mga ina o Mother's Day. Yes. Una, si Eva ay tinatawag na ina ng lahat na ating pinagmulan. Si Eva. At si Hannah na kung saan ay ina ni Samuel ay ating din kinikilala sapagkat mula sa kanya ay lumabas ang isang dakilang propeta, si Samuel. At higit sa lahat, ganoon din si Maria, ang ina ni Jesus, o kung tawagin ng marami o iba ay foster parent. Foster parent, sapagkat hindi naman talagang tunay na ina ni Jesus si Maria, kundi ginamit lamang yung kanyang tinatawag na katawan, body, naman. Kaya itawagin ito ang mga scholar ay foster parent. So si Mary ay ina ni Jesus Christ dito po sa lupa. Foster parent niya. Pangalawa, sa araw ng mga nanay ngayon, ang ating choice sa okasyon na ito ay si Jochebed o Jochebed. Kilala niyo po ba siya? Kung sino si Jochebed o Jochebed? Si Jochebed ay ang ina ni Moses. Bagamat di natin makikita sa Bible, hinahanap ko nga. So, nakita ko ito sa tinatawag na mga scholar. Si Jochebed, ang ina ni Moses. Siya ay isang ina na doon sa panahon ng ang kahirapan ay naroon, difficult time ng kanyang kapanahunan sapagkat alam natin ang istorya. Kung ating babasahin ang mga unang kapitulo ng aklat ng Exodus.
So sapagkat ang lahat ng anak ng lalaki noon ay nakatakdang mamatay kapag sinilang, sapagkat pinagbawalan ng paraon ang mga hilot na kung manganganak ang mga Hebrea ay pag lalaki, papatayin. Kaya ang nanay ni Moses ay nasa panahon ng kakaiba, sapagkat kinakailangan patayin ang mga anak na lalaking isisil. Pero dahil sa pananampalataya ni Jochebed o yung nanay ni Moses, naisama siya sa God's Hall of Fame. So ang ating pong pag-aaral ay ating pong kukuhanin dito po sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, mula po sa talatang 23 hanggang sa talatang 27. Ang sabi po riyan, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moses ay hindi natakot na sumuway sa utos ng hari. Na makita nilang maganda ang sanggol, tinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya ay mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesa ng anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pananampalataya din ang nagudyo kay Moses na lisanin ng Ehipto nang hindi natakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patubayan niyo kami sa aming pong pag-aaral sa araw na ito. Paglaan kami ng iyong banal na Espiritu upang tunay nga ang iyong presensya ang maranasan ng bawat isa. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan upang ang iyong mga salita ay aming pong maunawaan. Upang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pag-aaralan natin ngayon ang si Jochebed. Jochebed, the mother of Moses. Ito ay ang ating tema. Una, si Jochebed ay mayroong nakitang katangian sa kanyang anak. Mayroon siyang nakitang katangian sa kanyang anak. Sabi niya, pwede, maaari, mayroon siyang magandang nakikita. Sabagat nakikita sa ating mababasa, sabi roon, siya ay magandang bata. Hindi lang basta maganda. Paano kaya kung pangit? No? Sabi ng NIV version, he was a proper child. O magandang bata. So, si Jochebed, na ina ni Moses, meron siyang nakitang kakaiba sa kanyang anak. Imagine that, bata pa lamang, sanggol pa lamang si Moses. Meron ng kakaibang nakikita yung kanyang nanay. They saw he was no ordinary child. Ang sabi ng New King James Version. Nakikita niyo ba? Halimbawa kayo, nakikita niyo ba ang inyong anak nakakaiba? Hindi alien Hindi alien. Yung bang meron siyang kakaiba. Ang makakakita lamang kasi niyan ay yung mga nanay, makakapuno dyan. Sabi nga una, a goodly child. Godly child. Sa King James Version ay mababasa natin sa chapter 2 verse 2 yung tinatawag na magandang bata. Goodly looking. Magandang bata. Tingnan mo yung anak mo. Ano sa palagay mo? Maganda, di ba? Ano yun, yung mga nanay, kahit pangit yung kanilang anak. Aba, maganda yan sa paningin nila. Di ba, wala namang sabi pangit yan. Pagka sinabihan natin na pangit yung anak niya, iba magagalit yan. Una kasi magtatanggol dyan yung nanay. Kaya yung nanay niya
ang tingin sa anak niya. Maganda, gaganda rin yan. Kaya minsan talaga ang bata, pag lumalaki na di-develop, gumaganda. Kaya minsan sabi, gumaganda yung anak mo. No? So, maganda, tingin. Kaya sabi ron, maganda kanyang paningin. Goodly child. Sabi nga, totoong maganda, hindi lang talaga basta maganda, totoong maganda. Ang sabi ng Gawa, chapter 7, verse 20, hindi mukhang maganda, totoong maganda. Totoo talaga maganda kung inyo pong babasahin sa Gawa, chapter 7, verse 20. Talagang maganda. Isipin nyo ito. Ito ang lagi reaksyon ng mga parents ng mga nanay, no po, na kung saan ay dapat lagi nating isipin na yung ating mga anak ay magaganda. Ito, huwag nating isipin na ang ating mga anak ay kasi mayroong mga nanay na kung tingnan yung kanilang anak ay laging hindi maganda yung mga sinasabi, no? Hindi natin dapat ganoon ang ginagawa. Si Jochebed o kahit sino mang nanay, kailangan mahal niya yung kanyang anak kahit ano man siya, kahit ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, kailangan mahal niya siya. Meron siyang inaasam sa kanyang paglaki. Ikaw, ano ang iyong inaasam sa paglaki ng iyong anak? Kailangan meron ka talagang nakikita at inaasam mo sa paglaki ng iyong anak. Mga kapatid, ang mga anak ay pagpapala. Hindi ito isang sumpa o hindi isang abala, ano po, kundi ang anak ay pagpapala. At ang mga anak ay regalo mula sa Diyos. Sabi, ito yung kanilang mana, His heritage, sabi ng Psalm chapter 20 of 127, pamana ito ng Diyos. Pamana ito ng Diyos, ano po. Pangalawa, makita natin dito, si Jochebed, isinugal niya yung kanyang buhay para sa kanyang anak. Ano po? Bakit? Kasi nalagay sa panganib yung kanyang buhay. Imagine that, kasi ang utos ng paraon ay ang lahat ng isisilang na batang lalaki ay kailangan patayin. So, itong si Jochebed, yung nanay ni Moses, ay inilagay niya o nalagay sa risky yung kanyang buhay, nalagay sa panganib yung kanyang buhay. Bakit? Hindi kasi siya natakot na sumuway sa utos ng hari. Kapag kasi nalalagay na sa sitwasyon ang pamilya, ang mga nanay, kahit na malagay sa panganib yung kanyang buhay, hindi niya ito pagkakait sa kanyang anak. So, gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa. Hindi siya natakot na sumuway sa utos ng hari. Ang sabi ng verse 23, sabi riyan, hindi natakot na sumuway sa hari. Itong si Jochebed. Una, sinuway niya ang kautusan ng hari para maligtas yung kanyang anak. Marami kasi mga pagkakataon na kung saan ay ang mga pangyayari sa kanilang lugar ay iba na. Ito kaya kahit malagay siya sa panganib, sinuway niya yung kautusan ng hari para maligtas lamang yung kanyang anak. And then isa pa, ang lahat ay dapat sumunod sa kautusan. Sapagkat ito ay niutos ng hari. Sabi nga po, ang utos ng hari ay hindi dapat na nababali. Hindi pwedeng suwayin. Ano yung mga kapatid? May mga pagkakataon na kailangang suwayin ng batas. May mga pagkakataon na suwayin ng batas. Ano ang sabi ng mga alagad? Dito sa aklat ng mga gawa. Ano ang sabi ng mga alagad dyan? Noong ang mga pariseo, ang mga eskriba ay pinagbabawalang silang mangaral patungkol sa ating pong Panginoong Hesus. Makikita natin dyan sa Gawa chapter 5, verse 29, ang sabi roon sa isang bahagi, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Sabi, sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Kung kaya sinasabi natin kapag nalalagay na sa kompromiso ang iyong pananampalataya sa Diyos, sino ngayon ang susundin mo?
Ang Diyos ba o ang tao? Napakagandang isang halimbawa itong ginawa ng mga apostol. Tahasan nilang sinabi sa mga pamunuan ng templo noon. Kasi sa kanila noong araw, kapag ititiwalag ka sa templo, hindi ka na pwedeng pumunta ron. Pero dahil nga po sa pananampalataya ng mga apostol na ito, sabi nila, ang Diyos ang dapat namin sundin, hindi ang tao. Ito ang halimbawa ng mga apostol at ng ibang mga bayani sa pananampalataya na kung saan ay mababasa natin sa Bible na po. Sapagkat si Jochebed sa kabila ng utos ng hari, itinago niya yung kanyang anak. Anong sabi ng Bible? 3 buwan. Itinago niya. Imagine that. Sa loob ng 3 buwan ay itinago niya yung kanyang anak para hindi mapahamak sapagkat papatayin. Hindi siya natakot. At ito yung natutunan sa kanya ng kanyang anak na si Moses. Yung tapang, courage. Ano sabi ng verse 27 ng ating teksto sa Hebreo 11:27? Ang sabi roon, ang pananampalataya din ang nagudyok kay Moses. Nalisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para niyang nakita ang Diyos. So, kahit magalit ang hari, yung kalooban ni Moses ay matatag. Why? Bakit ganoon ang naging pananampalataya ni Moses? Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang ina ay naisasalin yung tinatawag na pananampalataya. Pero kung ating iisipin, si Moses ay bata pa. Halos wala pang malay. 3 buwan, doon ito ay ampunin ng prinsesa. At ito ay dinala muli sa kanyang nanay. At dito ay tinuturuan ng nanay ni Moses, si Moses, ng mga daan ng Panginoon, ng mga tuntunin ng Diyos. Alam niyo po sa Israel, yung pong mga utusan, lagi nila itong sinasambit o tinuturo sa mga bata. Kung ating mababasa sa Bible, ang sabi roon, yun daw mga utusan, ipinupulupot nila sa kanilang mga noo, sa kanilang ulo, sa kanilang baraso. Talagang yung mga utusan ng Diyos ay kanilang kinakabisa. Kaya alam ni Moses yung po nga tinatawag ng mga tuntunin ng kanilang bansa sapagkat ito ay itinuro ng kanyang nanay. So sa kabila ng utos ng hari, tinago ng kanyang anak, yung kanyang anak. At ito rin ay ibinalik sa kanya sapagkat kung alam natin ang istorya, sinusundan siya ng kanyang ate nung siya ay ipinaanod sa ilog, sa ilog, sinusundan siya ni Miriam. And then, nung makita ng prinsesa, kinuha siya at pumasok itong si Miriam at sinabi na ihahanap siya ng tagapag-alaga nito. At sabi niya ng anak ng prinsesa ng Paraon ay sige, paalagaan ako ang, imagine ka, inaalagaan niya yung kanyang anak at binabayaran pa siya, binibigyan. Pinahintulot ng Diyos yung plano na ito ni Jochebed na kung saan ay upang yung kanyang anak ay maligtas at ito ay pinahintulutan ng ating pong Panginoon. Amen. Kung kaya ating makikita na si Moses ay lumaki pa rin sa tinatawag na pangangalaga ng kanyang nanay, ng kanyang tunay na ina at binigay yung mga kautusan o yung mga turo ng ating pong Panginoon. Pangatlo, naisalin niya yung kanyang paniniwala o yung kanyang pananampalataya sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran, kay Yahweh na kanyang pinaglilingkuran. Naisalin niya yung kanyang pananampalataya sa kanyang anak. Sabi ng verse 24, sabi po riyan, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses na nang siya ay meron ng sapat na gulang, natawagin siya anak ng prinsesa ng anak ng hari. Dahil sa pananalig sa Diyos.
tumanggi si Moses kasi may sapat ng gulang na po. Tawagin anak ng presesa, anak ng tao. Sapagkat tunay nga, hindi doon sa tinatawag na kasaganaan ang kanyang mararanasan, kundi yung pananampalataya. Una, ang ating pananampalataya ay dapat na maituro o naituturo sa ating mga anak hanggang sa ating pong mga apo. Mababasa natin, noong si Pedro o noong si Pablo ay kinakamusta o kinakausap si Timoteo, bababasa natin dito na kung saan ay yung pong minana ni Timoteo kung bakit siya naging tagasunod ng ating Panginoon dahil po sa turo ng kanyang lola, ng kanyang nanay. Mababasa natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ano po ang sabi riyan? Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya kay Timoteo na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So, dahil sa pagtuturo ng kanyang lola, ng kanyang nanay, ano po, maaaring yung lola niya, tinuruan yung kanyang nanay, tinuruan siya. Imagine that, pasalin-salin. So kung kaya ang ating pananampalataya ay dapat na naituturo sa ating mga anak hanggang sa ating pong mga apo. Kailangan yung ating pananampalataya ay naisasalin. Kung kaya yung ating mga anak ay lumalaki ng mayroong pagkaunawa, pagkakilala sa ating pong Panginoon. So pa, yung plano ni Jochebed ay, sabi nga po natin kanina, pinayagan siya na kung saan siya yung mag-alaga ng kanyang anak. Sabi nga po natin na yung istorya doon sa Exodus chapter 2 verse 7 hanggang sa 10 ay ating po makikita roon. Tinuruan niya si Moses tungkol sa kanyang Diyos at sa kanyang bayan. Yung bayan ng Diyos, tinuro kung ano yung kanila pong kultura, etc. etc. At dahil sa kanyang turo, si Moses ay naging man of faith. Naging man of faith si Moses. Yung pananampalatayang naisalin sa kanya ng kanyang nanay na si Jochebed, ay tumirik o tumimo sa kanyang puso, sa kanyang isip. Kaya nga sinasabi ng Bible, bata pa lamang daw yung ating mga anak, kaya kailangan turuan na natin siya ng daan ng Panginoon upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito makakalimutan. So, dahil sa tinatawag na turo na naisali ng kanyang nanay, si Moses ay naging man of faith. Kaya si Moses ay pinili ng Diyos na kung saan siya yung magiging maglilingkod sa ating Panginoon. Pinili ni Moses na paglingkuran ng Diyos at ang kanyang bayan. Tinanggihan niya yung alok ng Ehipto. Kaya si Moses pinili niya na paglingkuran ng Diyos at ang kanyang bayan. Ang matyagang pagtuturo ng kanyang ina ang nagbigay ng katapatan sa kanyang anak kay Moses. Dahil sa matsatsagang pagtuturo ng kanyang nanay, si Moses ay naging matapat. Pinili ni Moses na makasama sa hirap ang bayan ng Diyos. Ginusto pa ni Moses na makasama yung tunay na kanyang mga kababayan. Sapagkat sabi nga po, iniwanan niya yung karangyaan ng Ehipto para sumama sa kanyang mga kababayan. Kaya pinili ni Moses na makasama sa hirap ang bayan ng Diyos. Sapagkat nauunawa ni Moses na ang paghihirap na ito ay panandalian lamang. Dahil naniniwala siya na ang walang hanggang kayamanan ay nasa Panginoon. Sapagkat ano ang sabi ng verse 26, ating pong titingnan at babasahin, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Lagi siyang nakapokus doon sa hinaharap.
No, kaya ang kanyang paningin ay nakapako doon sa kanyang hinaharap. Sinasabi ng Bible na lagi tayong tumanaw sa ating Panginoon. Nakapako yung kanyang paningin sa mga gantimpala, sa hinaharap. Natutunan niyang lumakad sa pananampalataya, magtiwala sa Diyos kahit sa panahon na mahirap tulad ng kanyang ina. Sabagat nung kanyang panahonan nung siya isinilang, sabi nga po natin kanina, pinapatay ang mga sanggol na lalaki na isisilang. Pero alam niyo po ba, dahil nga po sa ang mga hilot na kung saan ay kinausap ng Paraon, ay binigyan ng Diyos ng reward sapagkat ang mga hilot na ito, hindi nila kinitil ang mga batang lalaki na isinisilang. Kung kaya ang Paraon ay nagalit sa dalawang hilot na ito. Kaya pinatawag ng Paraon ang mga hilot at sinabi, di ba ang aking bilin sa inyo, patayin ang batang lalaki kapag ang sisilang ay batang lalaki at kapag sisilang ay babae, hayaan niyo mabuhay. Binigyan ng karunungan ng Diyos ang dalawang hilot na ito. At ang kanilang katwiran, alam niyo po, ang mga babaeng Hebrea ay hindi katulad ng mga babaeng Egyptia. Ang mga babaeng Hebrea, mabilis manganak, maliliksi. Hindi kagaya ng mga Egyptia. So, dahil doon, ang dalawang hilot na ito ay pinagpala ng ating Panginoon. Sapagkat sumunod sila sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga nanay, tayo mayroong katungkulan sa ating mga anak na kung saan palakihin sila sa tinatawag na turo at aral ng ating Panginoon. At sa ating panghuli, sabi rito, ang gantimpala ng pananampalataya ng isa. Mayroong gantimpala. Yung pananampalataya ng isang ina ay mayroong gantimpala. Una, sabi roon, si Moses ay pinili o ginamit ng Diyos upang ang kanyang bayan ay makalaya. Baka hindi mo alam sa iyong pagtuturo sa iyong mga anak na kung saan ay maaari ang iyong anak ay gamitin ng Diyos na kung saan ay dahil lumaki sa iyong pagtuturo, gamitin ng Diyos tungkol sa mga tao na kung saan ay makalaya. Makalaya saan? Makalaya sa tinatawag na gakos ng kasalanan. Makalaya sa tinatawag na maling katuroon. Makalaya sa tinatawag na maling pananampalataya. Kung kaya sa ating pagpapalaki sa ating mga anak, mga nanay, nasa inyo ang tinatawag na responsibilidad na kung saan ang iyong mga anak ay ating pong maturuan. Although ang mga tatay ay mayroong malaki ring ang tinatawag na responsibilidad patungkol sa kanilang mga anak. Subalit, dahil ang nanay ay laging kasama ng mga anak nila. Kung kaya ang mga nanay ay laging naroon sa piling ng kanyang anak na nagtuturo. Kung kaya kinakailangan na ang mga nanay ay laging nagtuturo sa kanilang mga anak. Katulad ni Jokebed. Ang lahat ng mga pagsisikap na maturuan ang kanyang anak sa pananampalataya ay ginagantimpalaan ng Diyos. Napo, katulad mo rin, ikaw ay gagantimpalaan ng ating Panginoon. Kung ikaw na nanonood ngayon sa video na ito, kapag ang iyong anak ay lumalaki sa iyong pagtuturo patungkol sa Panginoon, na hindi pagtuturo kung saan-saan, kundi pagtuturo sa daan ng Panginoon, mayroong gantimpala. Gagantimpalaan ka. No? Paanyaya ito sa mga nanay, no? Na ngayon ay na italagan ninyo ang inyong mga sarili sa pagtuturo sa inyo pong mga anak, no? Pagtuturo na kung saan ang ating pong mga anak ay turuan natin, matyaga natin turuan. Mga nanay, mga tatay, huwag tayong maging tamad na akayin yung ating pong mga anak sa Panginoon. No, dahil mayroong gantimpalang nakalaan ng Diyos sa bawat mga magulang. Itong ating mga anak, lagi nating akayin patungo sa simbahan, patungo sa gawain ng Panginoon. Turuan natin sila
Huwag nating pipigilan. Minsan nakakalungkot, meron po mga magulang na kung saan ay gusto ng mga anak na umatin ng youth service. Meron mga anak na kung saan gusto makisama sa mga kabataan. Pero minsan may mga magulang na pinipigilan ng mga anak na sumama sa mga kabataan upang mag-aral ng salita ng Diyos. Train our child in the way of our Lord. Turuan natin sila. Huwag natin silang pigilin. Dapat nga tayo magpupursige na kung saan ay yung ating mga anak ay mainggan niya na sumama sa mga gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo yung maging balakid. Mga magulang, mga nanay, mayroong gantimpala. Hindi natin alam, isang araw baka ang iyong anak, dahil sa iyong pagtuturo, gamitin ng ating Panginoon ng isang great evangelist, isang great pastor, isang manggagawa ng ating Panginoon. Hindi natin alam. Dahil sa iyong pagtuturo, nagagamit sa katulad ni Timoteo, na kung saan ay binigyan natin ng isang halimbawa, yung kanyang lola, yung kanyang nanay, yung kanyang lola na si Loida, yung kanyang nanay na si Eunice, na tinuruan si Timothy. At dahil dito, si Timothy ay nagagamit ng ating pong Panginoon. Hindi natin alam, isang araw, baka ang iyong anak gamitin ng ating Panginoon. Hallelujah! Mga kapatid, mga nanay, ngayong araw ng mga ina, na po, nais ko na ipaabot sa bawat nanay yung ating pong mahalagang role sa ating tahanan, yung ating pagtuturo sa ating mga anak. Kaya huwag natin kakalimutan, turuan natin ang ating mga anak sa daang dapat niyang lakaran upang sa kanyang paglaki, hindi niya ito makakalimutan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na nasa langit, minsan pa tinataas ko sa iyong harapan ang lahat ng mga nanay, lalo na po ang mga nanay ng Touch of Christ Christian Church. Kayo po patuloy ang siyang magpatong ng inyo pong mga kamay. Basbasan niyo po, Panginoon, ang mga nanay na ito na kung saan ang kanilang mga anak ay lumaki sa pag-aaruga. Pag-aaruga na kung saan ay tinuturo ang mayamang salita ng aming Diyos. Amang banal, tulungan mo ang mga nanay na ito maging matyaga sa pagtuturo sa kanilang mga anak, sapagkat mayroong gantimpalang naghihintay sa mga tapat na magulang na kung saan ay matyagang nagtuturo para sa kanilang mga anak. At someday, ang mga anak na ito na lumaki sa pagtuturo ng mga nanay ay gagamitin mo, Panginoon. Salamat po sa mga nanay na kung saan ay nagtatalaga ng kanilang mga sarili, na aakayin nila yung kanila pong mga anak, tuturuan nila sa daan na dapat nilang lakaran. Kaya Panginoon, maging halimbawa ang mga nanay na ito ng Touch of Christ para sa kanilang sambahayan. Maging halimbawa na kung saan ay tutularan ng kanila pong mga anak. Bigyan mo po sila ng lakas, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng courage upang ang anumang pagsubok o anumang gawa na kung saan ay darating sa kanilang mga kamay ay mapagtatagumpayan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Jesus, sa iyo po namin ibinibigay ang lahat ng mataas na papuri. Amen. Amen.